Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Ang mayaman kong asawa. Kabanata 21, ako ang pinili ng pamilya yan. Lalong tumindi ang naiinis na ekspresyon ng mukha ni Chinyu nang tumingin sa kanyang dating biyenan at dating biyenan. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganito karupok ang 3 taong relasyon nila. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, narito ako para makita si Lolo. Gumisi si Suwen at tumugon, hindi kailangan ng tatay ko ang pagbisita mo. Umalis ka na dito ngayon din. Sa harap ng kanilang pag-iingay, si Chinyu ay nagkaroon ng maraming halo-halong damdamin. Kung siya yun noong nakaraan, si Chinyu ay umiiwas ng duwag. Ngunit hindi na niya ginustong mamuhay na parang bakla. Anong tinitingin mo? Bakit hindi ka umalis dito ngayon din? Itinuro ni Suwen ang ilong ni Chinyu at nagmura. Nang sisigot na sana si Chinyu, nagmaneho si Zhaogang. Sumugod sina Sun Yumei at Suwen para batiin si Zhaogang pagdating niya. Well, mahal kong manugang, kumusta ang piging ngayon? Tabik na tanong ni Sun Yumei. Ngumiti din si Suwen at sinabing, nabalitaan ko na ang pamilya yan ay susuportahan ang isang binata sa Jiangcheng. Walang alinlangan, ang tao ay dapat na ikaw, ang aking pinakatanyag na manugang. Tahimik lang si Zhaogang na may masamang tingin sa kanyang mukha. Natarante si Sun Yumei at nagtanong, anak, bakit hindi mo sinasabi? Hinawakan ni Suwen ang braso ni Zhaogang at sinabing, masyadong masaya siyang magsalita. Tara, uminom tayo para magdiwang. Damn it, itinulak ni Zhaogang ang mga kamay ni Suwen palayo. Natigilan si Suwen at medyo napahiya. Ano ang nangyayari ngayon? Nagkaroon ng maraming halo-halong damdamin si Zhaogang. Hindi siya umimik ngunit nakatitig lang kay Chinyu. Ilang araw na ang nakalipas, si Chinyu ay isang taunan lamang na tinutuya niya ayon sa gusto niya. Sa magdamag, nagbago ang kanyang pagkakakilanlan upang maging pinakakilalang panauhin ng pamilya yan. Si Zhaogang ay nakaramdam ng lubos na pagod. Ngunit dahil sa suporta ng pamilya yan, hindi siya nang ahas na magpakita ng kawalang galang. Nakuha ko na ngayon. Biglang pumalakpak si Sun Yumei bilang realisasyon. Galit ka ba kay Chinyu dito? Huwag mag-alala. Aalisin ko siya sa paningin mo ngayon din. Nang matapos siyang magsalita, tumakbo si Sun Yumei sa harapan ni Chinyu at pinagalitan, umuwi na ang aking manugang. Bakit hindi ka umalis dito? Kinawian ni Suwen ang kanyang kamao at nagbanta, binabalaan kita, mas mabuting huwag mong pakialaman ang aking manugang. Kung hindi, babayaran kita. Ang pasensya ni Chinyu ay umabot na sa limitasyon nito. Hindi siya isang ingrate na tao tulad ng pamilyang Su, lalo pa ang isang bastard. Sa pagharap sa mga taong nakasama niya ng napakaraming araw at gabi, nahirapan si Chinyu na tretuhin sila ng walang puso. Sinubukan niyang pigilin ang kanyang galit at sinabing, nasabi ko na ang aking kaso. Nandito lang ako para makita ang lolo ko. Sumigaw si Suwen, bullshit. Sino ang nagmamalasakit sa iyong pagbisita? Gayunpaman, si Zhaogang, na nasa hindi kalayuan, ay biglang nagutos, papasukin siya. Natigilan sina Suwen at Sun Yumei nang marinig nila ang kanyang mga salita. Nagkamot sila ng tenga, iniisip kung mali ba ang narinig nila sa kanya. Anak, bakit mo siya papasukin? Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Sigaw ni Zhaogang at pinutol si Sun Yumei, sabi ko papasukin mo siya. Natigilan si Sun Yumei, na puno ng kahihiyan. Tuwang-tuwang nagsalita si Suwen, napakalambot ng puso ng aking manugang. Tibale, good mood ako ngayon. Haha, papasukin mo na lang siya. Sinabi ni Sun Yumei na may pananakot na mga galaw, ikaw brat, dapat mong pasalamatan si Zhaogang para sa lahat. Naiintindihan mo ba? Hindi tumugon si Chinyu ngunit dirdiretsong naglakad papasok sa bahay ng Su. Naiwan si Zhaogang na may nakamamatay na maputlang mukha. Si Zhaogang ay may direktang ideya sa isip. Marahil, magiging okay ang lahat kung humingi siya ng tawad kay Chinyu. Bakit kailangan kong humingi ng tawad sa isang natalo? Habang iniisip ito ni Zhaogang, lalo siyang napahiya. Ngunit dumating ang mga bagay sa punto na wala na siyang ibang pagpipilian. Uwi.
Pagkarating sa bahay ng Su, binigyan ni Chinyu si Old Mr. Su ng soul nourishment pill. Tahimik na tumingin si Chinyu kay Old Mr. Su at sinabing, "Lolo, baka ito na ang huling beses na pupunta ako para makita ka." Bakas sa kulubot na mukha ng matandang Mr. Su ang kalungkutan, ngunit hindi nagtagal ay napawi niya ang kalungkutan. Bumantong hininga ang matandang Mr. Su at sinabi, "Kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, Chinyu." Hindi napigilan ng matandang Mr. Su na maiyak. "Ipinakasal kita sa pamilya Su sa pag-aakalang magdadala ka ng swerte sa amin. Napahiya ka dahil sa pagiging makasarili ko." Hindi umimik si Chinyu. Siyempre, alam niya ang lahat tungkol dito. Sinabi ng matandang Mr. Su, "Nasabi ko na ang kapalaran ko. Hulaan ko na ang aking buhay ay magtatapos. Mayroon akong ilang araw upang mabuhay." Hinawakan ng matandang Mr. Su ang mga kamay ni Chinyu at nagmakaawa, "Mapapatawad mo ba kami ni Soyan?" Nanatiling tahimik si Chinyu ng ilang sandali, ngunit sa huli, umiling siya at sinabing, kung ano ang nangyayari sa paligid ay umiikot. Kailangan niyang maging responsable sa kanyang ginawa. "Hinding-hindi ko mapapatawad si Soyan." Lumabas si Chinyu sa silid ni Old Mr. Su pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Nakatipon pa rin ang pamilyang Su sa sala, na nakatutok kay Zhaogang. Naiinip na nagsalita si Sun Yumei, "Tapos ka na ba? Kung oo, umalis ka na dito." Ngumisi si Suen, "Lagi akong nagagalit na tumitingin sa isang walang kwentang taunan na tulad mo. Tinayang mo ang 3 taon natin. Tingnan mong mabuti ang Zhaogang. Siya ang napili ng pamilya yan. Ngayon tingnan mo ang iyong sarili. Ang tanging halaga mo ay ang paglalaba at pagluluto." Noong una ay gusto ni Chinyu na huwag silang pansinin. Ngunit hindi na niya nakayanan matapos marinig ang mga katagang iyon. Malamig niyang tiningnan ang pamilya Su at mapait na binigkas ang bawat salita, "Loser. Let me tell you something. Ako ang pinili ng pamilya yan, hindi si Zhaogang." Kabanata 22, nakatanggap ng pagkabigla ang pamilya Su. Ayaw makipagtalo ni Chinyu sa pamilya Su, ngunit nilagpasan nila ang linya. Kahit na ang isang clay figure ay may init ng ulo, si Chinyu ay walang exception. Si Suen at Sun Yumei ay natigilan ng ilang segundo bago tumawa ng malakas. Si Sun Yumei ay tumawa ng husto, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan at ang mga luha sa kanyang mga mata. "Narinig mo ba ang sinabi niya kanina? Sinasabi niya na ang pamilya yan ang pumili sa kanya. Mamamatay ako sa kakatawa." Si Suen ay nagpakita ng parehong saloobin. Panunuya niyang sinabi, "Baka mapili ka kung ang pamilya yan ay naghahanap ng kasambahay." Sa kasamaang palad, naghahanap sila ng isang mahuhusay na tao na may pambihirang kakayahan, hindi isang walang kwentang taunan. Siguro pwede kang magmakaawa kay Zhaogang na hayaan kang magtrabaho bilang isang kasambahay. At least, hindi ka mamatay sa gutom, hindi ka ba pumapayag? Ang ekspresyon ni Chinyu ay naging mas malamig mula sa pagtingin sa mga nakakadiri na mukha ng mag-asawa. Nagbago ang isip niya na huwag na itong gawing big deal at umupo sa sofa. Malakas na sumigaw si Sun Yumei, "Pinayagan ba kitang maupo?" Ngumisi si Chinyu, "Sa nakalipas na ilang taon nang utusan mo akong tumayo, hindi ako mangangahas na umupo. Kapag sinabi mo sa akin na pumunta sa silangan, hindi ako mangangahas na hanapin ang kanluran." Idinagdag ni Chinyu sa malamig na boses, "May naaalala ka bang mabuti tungkol sa akin? Itinuturing mo lamang akong isang taunan na walang lakas ng loob." Sa wakas ay natanto niya na ang mundo ay hindi nagpakita ng awa sa mga tapat na tao. Ang mga kinder na tao ay madalas na ang mga nambubuli. Sabay tumayo si Suen na parang aatake. Naiinip na sumigaw si Zhaogang, "Tama na. Manahimik ka ngayon din." Natigilan si Suen at napatingin kay Zhaogang. Naramdaman niya na medyo wala sa karakter si Zhaogang. Gayunpaman, sumunod si Suen at tahimik na umupo sa gilid. Huminga ng malalim si Zhaogang at sinabing may pilit na ngiti, "Chinyu, kasalanan ko ang lahat. Mangyaring huwag yumuko sa parehong antas tulad ng sa akin. Dapat tayong makipag-ugnayan sa hinaharap." Hindi maintindihan ni Suen at Sun Yumei ang kanilang narinig. Si Zhaogang ay karaniwang may masamang ugali, ano ang naging dahilan kung bakit siya ibang tao ngayon?
Tinitigan ni Chinyu si Zhaogang at malamig na sinabi, ninakaw mo ang asawa ko at kinuha mo ang pamilyang kasama ko sa nakalipas na 3 taon. Sinasabi mo bang ilabas ko lahat ng kahihiyan na dinanas mo sa akin? Malamig na sinabi ni Chinyu, sa kasamaang palad, hindi ako gaanong mapagbigay. Tumitig si Sun Yumei at sinabi, Chinyu, dapat kang mahiya sa iyong sarili. Nakaramdam din ng kalungkutan si Zhaogang sa sitwasyon ngunit hindi siya nang ahas na kumilos. Sinabi ni Zhaogang nang may pananalig, Chinyu, ibabalik ko sa iyo ang iyong tahanan at aalis na ako ngayon kung gusto mo. Gumisi si Chinyu, ibalik mo sa akin ang aking tahanan. Itinuturing mo pa bang tahanan ko ang lugar na ito? Nasasaktan ako kung kailangan kong gumugol ng kahit 1 segundo dito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zhaogang, at nagsimula siyang makaramdam ng kaunting galit. Huminga ng malalim si Chinyu at nagpaliwanag, Zhaogang, nilinaw ko sa iyo sa handaan. Dahan daw ang tumayo si Chinyu mula sa sofa. Ayoko nang magkaroon ng kahit kanino sa inyo. Pero tatandaan ko lahat ng ginawa mo sa akin. Ayaw na niyang magtagal pa sa bahay na ito. Chinyu. Sigaw ni Zhaogang habang papalabas na ng bahay si Chinyu. Tumigil si Chinyu at nagtanong sa malamig na boses, ano pa ang gusto mo? Kinagat ni Zhaogang ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano ba talaga ang balak mong gawin sa amin? Sumagot si Chinyu na may malamig na boses, dapat mong isipin ang tungkol dito. Si Chinyu ay lumayo sa pamilya Su nang hindi lumilingon. Galit na galit si Zhaogang. Nanlamig at namutla ang mukha niya. Gayunpaman, isang matinding takot ang halos nagdala sa kanya sa punto ng pagbagsak. Zhaogang, anong problema mo? Sumimangot si Su Wen. Pamulong si Sun Yumei, tama siya. Bakit kailangan mong magmakaawa sa isang taunan tulad niya? Nanatiling tahimik si Zhaogang na nakayuko. Nang makitang hindi umimik si Zhaogang, lumingon si Sun Yumei para tingnan si Suyan sa gilid. Nagtanong si Sun Yumei, Suyan, ano ang nangyayari? Anong nangyari? Ibinuko ni Suyan ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Sa sandaling iyon, itinaas ni Zhaogang ang kanyang ulo. Medyo nakaramdam siya ng pagod at sinabing, alam mo ba kung sino ang pinili ng pamilyang yan sa pagkakataong ito? Ngumiti si Suwen at sinabing, ikaw dapat. Kung hindi dahil sa iyo, paano kami, ang pamilyang Su, maimbitahan? Eksakto. Kung hindi ikaw, sino pa kaya ito? Chinyu. Ha! Hindi napigilan ni Sun Yumei na tumawa ng malakas. Gayunpaman, tinitigan ni Zhaogang si Sun Yumei at malungkot na sinabi, pinili ng pamilyang yan si Chinyu. Kabanata 23, Miss Yan, pwede ba kitang magkasama? Natigilan ang mga miyembro ng pamilyang Su, lalo na sina Su Wen at Sun Yumei. Baka sa mga mukha nila ang lubos na hindi paniniwala. Kinaway-kaway ni Sun Yumei ang kanyang kamay. Zhaogang, malamang nawalan ka ng malay. Bakit pipiliin ng pamilyang yan si Chinyu? Maliban kung bulag ang pamilya yan, hindi ito posibleng desisyon. Tumingin si Zhaogang kay Sun Yumei nang may malamig na mga mata at sinabing, ayaw ko rin maniwala. Ngunit pinili ng pamilyang yan si Chinyu. Dagdag pa ni Suya na may pag-aatubili, naaalala mo pa ba ang babaeng iniuwi ni Chinyu ilang araw na ang nakalipas? Ang babaeng iyon ay si Miss Yan. Naputol ang tunog ng balita mula sa telebisyon kay Suyan. Ang media ay nag-uulat sa piging ng pamilya yan. Nakita nila si Chinyu na nakatayo sa entablado, kumpiyansa na nagsasalita ng may kalmado. Ang pinaka-nakakagulat, lumitaw din si Zhaogang sa screen. Lalong kitang-kita sa spotlight ang hiya at panghihinayang sa mukha niya. Damn it, tumayo si Zhaogang sa galit. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit may spotlight sa kanya. Ang layunin ay para sa lahat sa Jiangcheng City na tingnan siya bilang isang mapagkunwari at hamak na scoundrel. Ang mukha ni Sun Yumei ay pininturahan ng paghihirap. Paano? Paano ito naging posible? Umupo din si Suwen sa katahimikan na may naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Chinyu ay hindi karapat-dapat para dito. Sinabi ni Sun Yumei sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Nakanganga ang kanyang mga ngipin habang hawak ng mahigpit ang kanyang cellphone sa kanyang kamay, nais ni Zhaogang na gumapang sa isang butas. Biglang may naisip si Sun Yumei.
Grabe ito. Ngayong pinili na ng pamilyang yan si Chinyo, gagantay ba siya sa atin? Nagdilim din ang mukha ni Suwi matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Nagsimulang makaramdam ng takot si Suwen matapos isipin ang lahat ng mga sarkastikong salita na binaril nila sa kanya kanina. Biglang naisip ni Sun Yumei si Old Mr. Su. Pilasin mo, kausapin mo ang iyong ama. Malalaman niya ang gagawin. Si matandang Mr. Su ang tanging tao na tinatrato si Chinyo na parang tao. Baka makahingi siya ng tawad. Ang buong pamilya Su ay sumugod sa silid ni matandang Mr. Su. Ang matandang Mr. Su ay nakaupo sa loob ng kanyang silid na nakakaramdam ng pagkabalisa. Isang malaking dagok din sa kanya ang pag-alis ni Chinyo. Tay, tumigil ka sa pagluloksa. Mangyaring makipag-usap kay Chinyo at humingi sa kanya ng tawad para sa ating lahat. Sabik na tanong ni Sun Yumei. Nalilito ang matandang Mr. Su sa nangyayari. Nagmamadaling sinabi ni Sun Yumei, bueno, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa napakaikling panahon. Sinabi ni Suwen, sa pangkalahatan, kailangan nating makuha ang kapatawaran ni Chinyo sa lalong madaling panahon. Mas mabuti pa kung maibabalik natin siya sa ating pamamahay. Hindi napigilan ng matandang Mr. Su na umiling. Gumawa ng matatag na desisyon si Chinyo nang umalis siya. Naunawaan ng matandang Mr. Su na hindi na siya babalik. Mahina na ikinaway ng matandang Mr. Su ang kanyang kamay. Kayo ang nagpilit sa kanya na umalis. Sa tingin mo ba babalik siya dito dahil lang sa hiniling mo sa kanya? Subukan mo lang siyang kausapin. Kung hindi siya babalik, ito na ang magiging katapusan ng ating pamilyang Su. Mukhang naalarma si Suwen. Hindi siya pinansin ng matandang Mr. Su. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at bangulong, hayaan mo na. Hayaan na. Ito ang tadhana. Hindi ko dapat siya naging makasarili sa aming pamilyang Su noong una. Kung ano ang umiikot ay dumarating. Nakita na ito ng matandang Mr. Su. Galit na tumugon si Sun Yumei, wala kang silbi kapag kailangan ka namin. Tibale, pupunta ako. Ako mismo ang gagawa. Ayaw kong maniwala na tatanggihan niya ako. Matatag na sabi ni Sun Yumei. Uwit. Samantala, si Chinyo ay nakaupo sa looban ng Dragon Paradise Villa na tulala. Hindi komportable si Chinyo sa pagtrato sa kanya ng pamilya Su. Wala nang nararamdaman si Chinyo sa pamilya Su. Hindi maipaliwanag na pagkasuklam at pagkasuklam lamang ang naramdaman niya sa kanila. Mabilis na tumayo si Chinyo. Tumingin siya sa malayo at bumulong, hindi na ako magiging duwag gaya ng dati. Ang mga bagay sa nakaraan ay lampas na sa katubusan, ngunit maaari nating ituloy kung ano ang nasa hinaharap. Biglang pumasok sa bilya ang sasakyan ni Yan Ruozo ng mga sandaling iyon. Mag-isa na lumabas si Yan Ruozo nang huminto ang sasakyan. Nang makita ni Chinyo si Yan Ruozo, nagdulot ito ng ngiti sa kanyang mukha at inalis ang madilim na kaisipan sa kanyang isipan. Tumayo siya at nagmamadaling lumapit sa kanya. Sabi niya na may pagtataka, Miss Yan, ano ang nagdala sa iyo dito? Ngumiti si Yan Ruozo habang tinitingnang mabuti si Chinyo, ano ang pakiramdam mo ngayon? Nag-isip sandali si Chinyo at sinabing, feel. To be honest with you, first time kong maging sentro ng atensyon, at first time ko rin natikman kung ano ang pakiramdam ng respetuhin. Biglang tumili si Yan Ruozo. Nakatayo siya sa mga tiptoe, tinapok ang ulo ni Chinyo, at sinabing, alam mo ba na kapag mas maraming atensyon ay may mas malaking panganib? Mga panganib. Kumunat ang noo ni Chinyo, hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Paliwanag ni Yan Ruozo, alam mo ba kung bakit ganyan ang target ni Uncle Wu ngayon? Mababa ang tingin niya sa iyo. Hindi lang si Uncle Wu ang gagawa nito. Ngayong alam na ng lahat ang tungkol sa relasyon ko sa iyo, mas maraming tao ang sadyang susubukan na maghanap ng mali sa amin. Hindi gumawa ng ingay si Chinyo. Tumayo siya roon, nag-iisip sandali, at pabirong sinabi, ang ibig mo bang sabihin ay parang karibal sa pag-ibig. Sa impyerno kasama ka. Pinigyan ni Yan Ruozo ng galit na titig si Chinyo. Sinabi ni Yan Ruozo sa isang mahigpit na tono, pero may katuturan ang sinabi mo. Napangiti si Chinyo ng mapait. Walang alinlangan na naisip niya ang mga kahihinatnan.
Dahil si Yan Ruozo ay isang pambihirang babae, hindi mabilang na mga tao na may impluwensyang panlipunan at pampulitika ang bumaril para sa kanya. Kahit na sina Chinyu at Yan Ruozo ay wala sa isang opisyal na relasyon, medyo malinaw na pinaboran ni Yan Ruozo si Chinyu. Natatakot ka ba? Napakurap si Yan Ruozo at nagtanong. Tumingin si Chinyu kay Yan Ruozo na may matatag na ekspresyon. Hanggat maaari akong nasa tabi mo, kahit na may matinding panganib na naghihintay sa akin, tulad ng bundok ng mga espada o dagat ng apoy, pool ng dragon o yungib ng tigre, hindi ako matatakot. Naging matindi ang kapaligiran, nagkaroon ng hindi tiyak na tensyon sa hangin. Ang mga mata ni Yan Ruozo ay malinaw na parang tubig. Ang kanyang mahabang buhok ay dumaloy sa hangin, marahang hinahaplos ang mukha ni Chinyu. Isang dampi ng kaakit-akit na pula ang lumitaw ng hindi inaasahan sa mga pisngi ni Yan Ruozo. Matapang na tinanong ni Chinyu, Miss Yan, maaari ba kayong magkasama? Kabanata 24, ang walang hiyang Sun Yumei. Tila kahit si Yan Ruozo ay hindi inaasahan na magiging matapang si Chinyu. Tinitigan niya si Chinyu nang may pagtataka ng walang sinasabi ng mahabang panahon. Ang manatili sa akin. Magiging mapanganib ito. Tinitigan ni Yan Ruozo si Chinyu gamit ang malalaking mata nito. Hindi ako takot. Ang tingin ni Chinyu ay lubos na determinado. Nakangiting umiling si Yan Ruozo at sinabing, Chinyu, ang Jiangcheng ay isang maliit na lugar. Hindi mo pa nakikita kung paano nagnenegosyo ang mga tao sa Jingdo, ako. Paano kung si Jingdo? Pinutol ni Chinyu si Yan Ruozo. Kung makakasama kita, hindi ako matatakot sa kahit ano. Ang tono ni Chinyu ay madamdamin. Nanatiling tahimik si Yan Ruozo saglit bago tinapok ang ulo ni Chinyu at ngumiti, habang sinasabi, naniniwala ako sa iyo, ngunit, kailangan ko pa ring makita kung ano ang takbo mo, at kailangan kong tingnan kung makapasa ka sa pagsusulit. Pagsusulit. Natigilan si Chinyu. Mabilis niyang tanong, anong pagsubok? Ibibigay ko ang best ko. Pumajejek si Yan Ruozo at sinabing, malalaman mo mamaya. Ang iyong mga salita lang ang kailangan. Tuwang-tuwa si Chinyu na halos tumalon-talon siya. Siya ay labis na motivated sa sandaling ito. Bumangon siya at same time na sinabi, kung bibigyan mo ako ng oras, ipinapangako kong magiging sapat ako para sa iyo. Ipapakita ko sa buong mundo na gusto kita. Pupunta ako sa Jingdo, sa pamilya Yan, at magpo-propose sa iyo ng may katapatan. Habang tinitingnan niya ang kumpiyansa na hitsura ni Chinyu, nagsimula ring maging emosyonal si Yan Ruozo. Ang mga lalaking may kumpiyansa ay ang pinakakaakit-akit, at si Chinyu ay walang pinagkaiba. Sumulyap si Yan Ruozo kay Chinyu at ngumisi habang sinasabi, okay, kung ganoon ay huwag mo akong paghintayin na masyadong matagal. Ayoko. Masiglang tumango si Chinyu sa kanyang ulo. Ang hitsura ni Yan Ruozo sa buhay ni Chinyu ay lubos na nagpabago sa kanya. Nang mawala si Yan Ruozo, umupo si Chinyu sa lupa at nilalanghap ang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Ngunit ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito ay masyadong diluted, at sa buong gabi, ang lakas ni Chinyu ay hindi umuunlad. Ngunit ito ay hindi lahat para sa wala. Mula nang maglakbay siya sa landas ng espiritual na paglilinang, naramdaman ni Chinyu na unti-unting nagbabago ang kanyang estado ng pag-iisip. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay tila hindi kapani-pani walang lumakas at ganap na naiiba sa kung gaano siya kaduduwag sa sarili at kaduwagan. Tulad ng kasabihan, kung mas mahaba ang landas ng paglilinang, mas magiging malamig ang isa. Mukhang totoo ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Habang naghahanda na siyang lumabas, biglang may sasakyan na dumaan. Bumaba si Leihu sa sasakyan kasama ang kanyang bodyguard, na may hawak na 2 kahon ng regalo. Medyo nagulat si Chinyu. Wala siyang interaksyon kay Leihu, kaya bakit siya biglang sumulpot? Gayunpaman, agad na naunawaan ni Chinyu. Ang mga taong tulad ni Leihu ay halos palaging umaasa sa mga koneksyon para magnegosyo. Ngayon, ang kanyang relasyon kay Miss Yan ay kumalat na sa buong Jiangcheng. Si Leihu ay dapat na pumunta dito upang mantikilya siya. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at naisip, sa ngayon, gusto ko talagang may tumulong sa akin na manguha ng isang batch ng mga halamang gamot.
Si Leihu ay magiging isang mabuting kandidato. Ginoo. Chin. Mabilis na tumakbo si Leihu papunta kay Chinyu na galit na galit. Ginoo. Lei, anong dinala mo dito? Nagulat si Chinyu. Nang marinig niya ang address ni Chinyu, agad na nakaramdam si Leihu ng flattered. Agad siyang sumagot, Mr. Chin, mangyaring tawagan ako sa aking unang pangalan. Kung hindi, masyado akong mabibigat sa karangalan. Si Chinyu ay hindi nag-isip tungkol dito sa kanya, at patuloy na nagtanong, ano ang gusto mong makita ako? Mula nang magalit ako kay Miss Yan noong isang araw, lahat ng tao sa Jiangcheng ay wala ng pagnanais na makipagnegosyo sa akin. Alam mo namang marami akong empleyado, kaya kung hindi ako kumikita, magseseryoso ako, gulo, ang hinaing ni Leihu. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, kung ganoon nga, ano ang gusto mo sa akin? Pinagdikit ni Leihu ang kanyang mga palad. Nakangiting nagsusumamo, tinanong niya, Mr. Chin, kung ayos lang sa iyo, pwede bang sabihin mo kay Miss Yan ng maayos ang tungkol sa akin para palayain niya ako? Siyempre, may mapapala ka rin. Handa akong bigyan ka ng 10% ng kita. Sabi ni Leihu sabay tapik sa dibdib. Pinag-isipan ito ni Chinyu saglit at sinabing, MS hindi naman gagawin niyan ang sinasabi ko. Ano bang pinagsasabi mo? Alam ng lahat sa Jiangcheng ang relasyon ninyong dalawa. Kung maglalagay ka ng isang salita, tiyak na papayag si MS yan. Nagmamadaling sabi ni Leihu. Nanatiling tahimik si Chinyu saglit, pagkatapos ay matapang na sinabi, okay, susubukan ko, ngunit gusto ko ng 30% ng kita. Talagang kailangan ni Chinyu ng pera, at pagkatapos ng mga kamakailang kaganapan, napagtanto din ni Chinyu na ang pagiging masyadong malambot ang puso ay magiging mahirap na itatag ang kanyang sarili sa mundo ng negosyo. Sumimangot si Leihu at nagngangalit na mga ngiping sinabi, fine. Ibibigay ko sa iyo ang aking salita. Tumingin si Leihu sa bodyguard sa tabi niya at sumigaw, ilagay ang mga regalo sa loob ng bahay para kay Mr. Chin. Hindi, iwan mo na lang dito. Kinuha ni Chinyu ang mga regalo at tumingin sa bodyguard ni Leihu. Matibay at seryoso ang bodyguard na ito. Sa bango niya, halatang practitioner siya. Ginoo. Chin, ito si Lance, ang aking personal na bodyguard. Tulad ng alam mo, ang mga katulad ko ay palaging nasa panganib, kaya kailangan kong maging maingat. Ipinaliwanag ni Leihu, na napansin ang titig ni Chinyu. Pagkatapos, buong pagmamalaking sinabi ni Leihu, si Lance ay isa ring disipulo ng Mr. Lin ni Lin Cheng. Lin Cheng. Ang pangalang ito ay medyo hindi pamilyar sa Chinyu. Oo, si Mr. Lin ni Lin Cheng, na itinuturing na numero 1 martial art practitioner sa Jiangcheng. Nakangiting sabi ni Leihu. Ang numero 1 martial arts practitioner ni Jiangcheng. Ang pamagat na ito ay medyo nakakagulat kay Chinyu. Kung gayon, kung wala nang iba, aalis na ako, sabi ni Leihu. Sandali, tawag ni Chinyu kay Leihu. Sinabi niya sa mahinang boses, may pabor akong hihilingin sa iyo. Ginoo. Chin, magtanong ka. Hindi ako tatanggi kung nasa kakayahan ko. Tinapit ni Leihu ang kanyang dibdib at sinabing. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, kailangan ko ng ilang halamang gamot. Ang mas marami ang mas mahusay, at ang mas matanda ay mas mahusay. Natigilan si Leihu. Medyo nalilito niyang tanong, Mr. Chin, ano ang kailangan mo ng mga halamang gamot? Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye mamaya, sabi ni Chinyu, na winawagayway ang kanyang kamay. Sige, walang problema. Mabilis na tumango si Leihu. Sakto namang lumabas ang mga salita sa bibig niya, may pumasok sa pinto. Si Sun Yumi at Suyan ay naglalakad sa pintuan at tumitingin sa paligid. Sa hitsura nito, gumawa pa si Suyan ng espesyal na pagsisikap na magbihis. Nakasuot siya ng sobrang maikling pink na palda na ipinare sa isang maliit na tank top na halos hindi natatakpan. Sa kanyang mga binti ay itim na medyas na sutla. Kabanata 25, kukunin ko si Leihu para bugbugin ka muli. Nang tumingin siya sa dalawang babae, biglang nakaramdam ng pagkasuklam si Chinyu. Jis Chinyu?
Nakatira ka sa napakagandang bahay ngayon, sabi ni Sun Yumei habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Tumingin si Chinyu kay Sun Yumei na may malamig na mga mata at sinabing, ano ang gusto mo? Tumingin sa iyo. Hindi ako makakapunta sa iyo kung wala akong layunin. Masayang sagot ni Sun Yumei. Ang kaibahan ng ugali bago at pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa koneksyon ng pamilya yan kay Chinyu ay lalong nakaramdam ng pagkasuklam sa kanya. Tumabi si Leiho. Mukha siyang awkward dahil hindi niya mahanap ang tamang oras para sumingit. Tumalikod si Chinyu at naglakad sa loob ng silid. Nakita ito ni Sun Yumei at binigyan ng mabilis na tingin si Suyan. Bagamat nag-aatubili si Suyan, sinundan niya siya sa silid. Pagpasok pa lang nila sa sala, bumulala si Sun Yumei, napakarangal ng bahay na ito. Mas maganda ito kaysa sa atin. Malamig na ungol si Chinyu at hindi nagsalita. Chinyu? Nakikita mo, 3 taon na tayong magkasama. Ang 3 taon ng bonding ay hindi madaling itapon. Sinubukan ni Sun Yumei na kunin ang emosyonal na bahagi ni Chinyu. Dahil sa pag-aaral ng pamilyang Su, nagagawa mong makamit ang mahusay na tagumpay ngayon, hindi ba? Walang hiyang sabi ni Sun Yumei. Nang marinig ni Chinyu na hindi niya mapigil ang mapangiti at sinabing, edukasyon ng pamilyang Su. Ano ang itinuro mo sa akin? Paglalaba at pagluluto, o pag-alitan at bugbugin. Namula ang mukha ni Sun Yumei sa kahihiyan habang tumatawa at sinabing, nako, nakaraan na lang iyon. Kahit na kayo ni Suyan ay hiwalay na, palagi kitang ituturing na parang pamilya. Pagkatapos noon, sumigaw si Sun Yumei kay Suyan, kumuha ka ng isang basong tubig kay Chinyu. Malungkot na lumapit si Suyan. Nang magbuhos siya ng tubig para kay Chinyu, kusa siyang dumula sa mga bisig ni Chinyu. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Chinyu at nagmamadaling umiwas sa gilid. Si Suyan, na dapat ay mahulog sa mga bisig ni Chinyu, sa halip ay bumagsak sa lupa. Ouch! Tinapin ni Suyan ang kanyang braso na may sakit na hitsura sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, bumangon siya sa lupa at galit na tumingin kay Chinyu. Malapit na siyang magbato. Si Sun Yumei, gayunpaman, ay nagmamadaling pinigilan siya bago niya magawa iyon. Hinailan ni Sun Yumei si Chinyu sa isang tabi at sinabing sabay kindat, Chinyu, alam kong nagagalit ka pagkatapos ng nangyari, at hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Kung gusto mo, magagawa mo at ni Suyan ang parehong bagay sa hinaharap. Sabi ni Sun Yumei na may kasamang masamang ngiti. Sinabi ni Chinyu na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, ano ang ibig mong sabihin dyan? Gawin ang ginagawa noon ni Suyan at Zhaogang. Maaari kayong magkarelasyon, kaya isaalang-alang mo itong paghihiganti kay Zhaogang, sabi ni Sun Yumei, na kumikislap ng malikot. Agad na nakaramdam ng pagkasuklam si Chinyu. Si Chinyu ay labis na naiinis sa pamilya Su. Hindi ba kayo naiinis kapag ipinagbili ninyo ang sarili ninyong katawan para sa kayamanan? Sabi ni Chinyu sa malamig na boses. Hindi ako pervert gaya ni Zhaogang. At saka, naiinis ako sa paningin ng isang tulad ni Suyan, kaya mas mabuting ipaubaya ka kay Zhaogang. Walang awa na sinabi ni Chinyu. Nang marinig niya ang mga salita ni Chinyu, hindi na napigilan ni Suyan ang kanyang galit. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Chinyu at nagmura, Chinyu, walang hiya ka talaga. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako hinalikan noon? Dahil tanga ako noon ay hindi ibig sabihin na tanga na ako ngayon. Sabi ni Chinyu sa walang emosyong boses. Sinabi ni Suyan sa nagngangalit na mga ngipin, Chinyu, hindi ba freeloader ka lang? Isa kang tauna na umaasa lang sa mga babae sa buong buhay niya. Tignan natin kung hanggang kailan mo mapapanatili ang bastos na pagkilos na ito. Hindi napigilan ni Sun Yumei ang bahagyang inis na imposibleng magkasundo ang dalawa sa puntong ito. Sa pakiramdam ng pagkatalo, binago din ni Sun Yumei ang kanyang saloobin at pinagalitan, tama si Suyan. Isa kang ganap na talunan na mananatiling talunan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Gaya ng inaasahan, ang isang leopardo ay hindi nagbabago ng mga butik nito. Sa kabutihang palad, hindi na kumibo si Chinyu. Malamig niyang sabi, get out. Lumabas ka kaagad.
Nag-cross arm si Suyan at ngumisi habang sinasabi, may lakas ka ng loob na sampain ako. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa pamilya yan na protektahan ka. Tandaan kung paano ka binugbog ni Leiho noong nakaraan. Mapapatawag ko si Zhaogang kay Leiho para bugbugin ka ulit. Kabanata 26, Tumaya. Pinandilatan ni Suyan si Qinyu, tiwala na ang pagbanggit kay Leiho ay matatakot kay Qinyu. Halos humagalpak ng tawa si Qinyu. Si Leiho ay nakatayo sa tabi niya. Naguguluhan din si Leiho. Paano napunta sa kanya ang usapan? Ano, natatakot ka ba? Huli na para dyan. Nang makita niyang walang sinabi si Qinyu, naisip ni Suya na matagumpay niyang tinakot si Qinyu. Natatakot. Panunuya ni Suyan. Hindi mapigilan ni Qinyu na mapangiti. Takot sa ano? Natatakot na baka guluhin ako ni Leiho. Tanong ni Qinyu bilang ganti. Buong pagmamalaking sinabi ni Suyan, tama, Qinyu. Ito si Jiang Cheng. Ang pamilya yan, gaano man sila kakilakilabot, ay hindi maaaring palawakin ang kanilang impluensya dito. Kung gusto mo pa ring manatili sa Jiang Cheng, kumilos ka. Hindi pinansin ni Qinyu si Suyan, ngunit lumingon kay Leiho at sinabing, Mr. Lei, guguluhin mo ba ako? Nagmamadaling umiling si Leiho at ngumiti, Mr. Qin, nagbibiro ka siguro. Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo, kaya paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na guluhin ka? Sumulyap si Qinyu kay Suyan at nakangising sinabi, narinig mo ba iyon? Natigilan si Suyan habang sinusukat niya si Leiho at bamulong, sino ka? Sinabi ko bang sagutin mo? Bago pa makapagsalita si Leiho, hindi napigilan ni Lance na sumingit, siya si Kuya Ho, Leiho. Nang marinig niya ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Suyan. Ikaw si Leiho. Lumunok si Suyan at mukhang napahiya. Sabi ni Leiho sa malamig na boses, sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Kailangan mo bang tawagan ko si Zhaogang? Mabilis na umiling si Suyan at sinabing, hindi. Hindi na kailangan, Kuya Ho, ako. Nagbibiro lang ako. Excuse me, aalis na ako. Dahil doon, kinaladkad ni Suyan si Sun Yumei kasama niya at tumakas. Nang wala na sila, pansamantalang nagtanong si Leiho, Mr. Qin, gusto mo bang harapin ko ang dalawa? Umiling si Qinyu. Hindi na kailangan. Ayokong mag-aksaya ng oras sa kanila. Nang marinig ito ni Leiho, hindi na niya itinulak ang bagay na iyon. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, nagsalita si Leiho na may palihim ng ngiti, Mr. Qin, may isa pa akong gustong sabihin. Minsan, iniisip ko na masyado kang malambot ang puso. Sa madaling salita, ito ay hindi mapag-aalinlanganan, ngunit sa prangka, ito ay pagkamahiyain. Sana ay hindi ka masaktan. Ang mga salita ni Leiho ay nagpaalala kay Qinyu ng isang bagay. Tinitigan niya si Leiho habang tumango at sinabing, sige, salamat sa paalala. Isaisip ko ito. Uwit, yan family manor. Si Yan Ruozo ay nakaupo sa looban at nakikipagtsa kasama si Uncle Wu. Pangatlong araw na nang si Uncle Wu ay nasa Jiangcheng. Ruozo, mukhang nasa disappointment ka. Nasa mabuting kalusugan ako. Bahagyang tumawa si Uncle Wu habang malayang ginagalaw ang kanyang mga braso at binti. Tumingin si Yan Ruozo kay Uncle Wu at sinabing, hindi na kailangang magmadali sa paghusga sa sitwasyon. Sumimangot si Uncle Wu at bumantong hininga, Ruozo, ang pamilya yan ay isa sa mga nangungunang gentry sa bansa. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita mo sa Qinyu. Minsan, ang umibig sa isang tao ay isang bagay na madalian, mahinang sagot ni Yan Ruozo. Nang banggitin si Qinyu, ang mga mata ni Yan Ruozo ay tila kumikinang, at isang ngiti ang bumasag sa kanyang malamig na mukha. Sinabi ni Uncle Wu na may mahinang nguso, Ruozo, natatakot ako na mali ang paghusga mo sa lalaki. May nag-check out na ako sa kanya. He is almost 30 years old and wala siyang achievements whatsoever. Kung tutuusin, siya ay isang ordinaryong tao, ngunit kung sabihin, siya ay isang tauunan. Sabi ni Uncle Wu sabay nguso. Puno ng kawalang kasiyahan ang mga mata ni Yan Ruozo.
Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at sinabi sa malumanay na boses, Tito Wu, ang mga taong nasa matataas na posisyon ay bihasa at maunawain. Alam mo ba na 70% ng mga tao sa malawak na bansang yan ay karaniwan? Alam mo ba na 70% ng mga tao sa Pyro ay ordinaryo? Lahat ba sila ay tauunan? Mula sa aking pananaw, kung ang isang tao ay handang maging responsable, siya ay karapat-dapat sa papuri at pagkilala sa kabila ng kanyang pagiging karaniwan. Iniwan niya si Uncle Wu na walang imak. Totoo yun, ngunit wala ka sa liga ni Jin Yu. Lahat ng meron siya galing sa'yo at sa pamilya yan. Kung aalis ka sa Jiangcheng, hindi na makakaligtas si Jin Yu ng higit sa 2 araw, sabi ni Uncle Wu sa malamig na boses. Nang marinig niya ito, tumawa lang si Yan Ruozo. Sa tingin mo ba ay sapat na ang lungsod na kasing liit ng Jiangcheng para pigilan siya? Nagtaas ng kilay si Yan Ruozo. Gumuso si Tio Wu at sumagot, talo siya, kaya bakit mo nasabi na hindi siya mapipigilan? Pinag-isipan ito ni Yan Ruozo at sinabing, paano ito, Tio Wu, tataya ako sa iyo. Sa isang buwan, tiyak na mapahanga ka ni Jin Yu. Sa kabila ng maliit na lungsod ng Jiangcheng, at kahit sa kabila ng Chuzhou, walang makakalaban sa kanya. Kabanata 27, naguguluhan na si Uncle Wu. Tumawa si Uncle Wu at sinabing, Ruozo, naniniwala ka ba talaga dito? Kung gagawin mo, huwag mo siyang tulungan. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya nang wala ang iyong tulong. Ang dahilan kung bakit agresibo ang pag-target ni Uncle Wu kay Jin Yu ay hindi lang dahil hindi niya gusto si Jin Yu, kundi dahil mayroon din siyang personal na agenda. Ang dahilan ay ang anak ng kanyang yumaong kaibigan ay umiibig kay Yan Ruozo sa loob ng maraming taon, ngunit si Yan Ruozo ay palaging nananatiling walang pakialam sa kanyang pagmamahal. Gayunpaman, biglang nagpakita ng interes si Yan Ruozo sa isang ordinaryong lalaki na minsan nang ikinasal. Hindi nakapagtataka na nagalit siya. Nanatiling tahimik si Yan Ruozo ng ilang sandali, pagkatapos ay tumawa ng mahina at sinabing, Tito Wu, hindi ako magpapakita ng awa sa sinumang magtangkang saktan siya. Ang tono ni Yan Ruozo ay kalmado, ngunit isang layer ng pagbabanta ang nakahabi sa kanyang boses. Ito ay pinuntirya kay Uncle Wu. Hindi tanga si Uncle Wu, naiintindihan niya ang iminumungkahi ni Yan Ruozo. Gumuso siya at sinabing, mukhang iniisip mo rin na hindi kalaban ni Jin Yu si Shen Tian. Kung hindi, bakit wala kang lakas ng loob na bigyan sila ng patas na laban? Si Shen Tian ay anak ng matandang kaibigan ni Uncle Wu. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yan Ruozo na matawa. Kaya ang tinutukoy mo ay si Shen Tian. Maaari akong sumang-ayon dyan, sabi ni Yan Ruozo na umiling. Natigilan si Tio Wu at nagmamadaling nagtanong, seryoso ka ba? Siyempre, nakangiting sagot ni Yan Ruozo. Sa katunayan, si Jin Yu ay hindi kapantay ng mga henyo sa Jingdo, ngunit pagdating kay Shen Tian, maaari siyang maging stepping stone para kay Jin Yu. Gumisi si Yan Ruozo. Ang komentong ito ay ikinagalit ni Uncle Wu. Pinagalitan niya, ganoon ka ba ang tingin mo kay Shen Tian? Well, gusto kong makita kung ano ang magagawa ni Jin Yu laban kay Shen Tian. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Uncle Wu at handa nang umalis. Uncle Wu, hindi pa tapos ang oras, kaya pakisuyong bigyang pansin ang iyong kalusugan. Paalala ni Yan Ruozo. Kuminto si Uncle Wu sa kanyang paglalakad at nginisyan, mabuti ang kalusugan ko, kaya hindi na kailangang mag-alala si Jin Yu tungkol dito. Matapos sabihin ang pahayag na ito, sumakay si Uncle Wu sa kotse at bumalik sa Chuzhou. Babalik ka kaagad para humingi ng tulong sa kanya, bulong ni Yan Ruozo sa mahinang boses. Uwi, si Jin Yu ay nasa bahay at hinahanap ang mga alaala sa kanyang isipan. Ang pamana na naiwan ng kanyang ama ay isang tunay na kayamanan. Bukod sa pag-asa sa espiritual na enerhiya at mga table tasks, ang iba pang paraan ay ang pagbuo, pagmumuni-muni ni Jin Yu. Ngayon, ang espiritual na enerhiya ay naging lubhang mahirap, lalo na sa lungsod. Kinailangan ni Jin Yu na gumamit ng isang forma sayon upang tipunin ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang kapaligiran sa isang lugar. Sa pamamagitan nito, ang bilis ng mga pamamaraan ng paglilinang ng Jin Yu ay tumaas ng malaki.
Gayunpaman, sa kasalukuyang kakayahan ni Chinyu, ang pag-set up ng formation ay halos imposible. Huminga ng malalim si Chinyu at bumulong, talagang aakyat ako sa tuktok. Sa buong buhay ni Chinyu, walang sino man ang naniwala sa kanya, ni sino man ang nagbigay sa kanya ng anumang paghihikayat. Gayunpaman, labis na naniwala sa kanya si Yan Rozo, kaya ayaw siyang bigon ni Chinyu. Pagsapit ng gabi, umalis si Chinyu sa kapitbahayan ng Dragon Paradise Villa at pumunta sa paanan ng isang bundok. Ang lugar na ito ay may mga bundok at ilog, at ang populasyon ay kalat kumpara sa lungsod, kaya ang espiritual na enerhiya ay higit na puro. Keto na. Umupo si Chinyu sa tabi ng isang maliit na batis. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang sinimulan niyang kunin ang espiritual na enerhiya sa kanyang paligid. Habang siya ay humihinga sa loob at labas, ang espiritual na enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang dahan-daang magsama-sama. Sa gitna ng Chinyu, ang espiritual na enerhiya ay bumuo ng isang maliit na puyo ng tubig. Kung may dumaan, makaramdam sila ng kaunting simoy ng hangin. Sa kabilang banda, dahan-daang umaalis ang sasakyan ni Uncle Wu mula sa Jiangcheng. Gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ni Chinyu, galit na sabi ni Uncle Wu. Pilit ng ngiti ang sinabi ng katabi niya, Mr. Wu, si Chinyu ay talagang walang tao, ngunit kung magagalit ka sa pamilya yan dahil sa kanya, magiging masama ang mga bagay-bagay. Ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at sinabing, mayroon akong sense of discretion. Ngayong nalaman na ito sa pamilya Shen, naniniwala ako na hindi magtatagal bago makarating si Shen Tian sa Jiangcheng. Si Shen Tian ay higit na namumukod tangi kaysa kay Chinyu sa maraming paraan. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago umatras si Chinyu. Sa opinyon ni Uncle Wu, si Chinyu ay sadyang walang kapantay kay Shen Tian. Habang nagsasalita siya, si Uncle Wu ay biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Bagamat ito ay panandalian, hindi napigilan ni Uncle Wu ang pagnanasang umubo. Mukhang hindi na ako manigarilyo sa hinaharap. Hindi masyadong inisip ni Uncle Wu ang tungkol dito at ipinalagay na ito ay dahil sa sobrang dami niyang naninigarilyo kamakailan. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang sigarilyo, muling tumama ang sakit sa kanyang puso. Pero sa pagkakataong ito, mas matindi ang sakit. Tinapin ni Uncle Wu ang kanyang dibdib at nakasimangot na sinabi, ano? Anong nangyayari? Bago pa siya makapag-react ay muli na namang sumakit ang sakit. Parang 1,000,000 palaso ang dumaan sa puso niya na sumasakit at nangangati ng sabay. Isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Uncle Wu habang tinakpan niya ang kanyang dibdib at nahihirapang sinabi, hindi. Nako! Agad niyang naalala ang mga babala ni Chinyu. Bumalik kaagad sa Jiangcheng. Nagmamadaling sigaw ni Uncle Wu. Kabanata 28, Kaawa-awa si Uncle Wu. Kahit na ayaw paniwalaan ni Uncle Wu, hindi matiis ang matinding sakit sa kanyang katawan. Dinala si Uncle Wu sa ospital. Gayunpaman, ang pagsusuri ng doktor sa ospital ay napatunayang walang bunga. Hindi malaman ng mga medical practitioner ang ugat ng kanyang pananakit. Ang lahat ng mga pagsusuri ay nagpakita na ang mga function ng katawan ni Uncle Wu ay normal. Paano ito mangyayari? Malungkot na ekspresyon ang suot ni Uncle Wu, at ang patuloy na sakit ay pinagpapawisan siya ng husto. Dahil dito, muli niyang naisip si Chinyu. Magmaneho papunta sa manor ng pamilya yan. Kahit na ayaw maniwala ni Uncle Wu, ang sakit ay naging dahilan para hindi na siya makapag-isip ng kung ano-ano. Mabilis na pinaandar ang sasakyan patungo sa manor ng pamilya yan. Si Yan Rozo ay nakaupo sa manor na humihigop ng tsaa habang ninanamnam ang simoy ng gabi. Miss Yan, hindi ba hindi matalinong makipagtalo kay Mr. Wu dahil sa Chinyu? Hindi napigilan ng sekretarya ang pag-iingat sa kanya. Tiningnan siya ni Yan Rozo at nakangiting sinabi, bakit hindi matalino? Siya ang magdurusa sa pagkawala, hindi ako. Napabuntong hininga ang sinabi ng sekretarya, bagaman sinusubukan mong protektahan si Chinyu, ang pagkilos na ito ay lalo lamang magpapagalit kay Mr. Wu kay Chinyu. Baka magdulot pa ito ng problema sa kanya. Kung walang problema, paano siya lalago? Nakangiting sabi ni Yan Rozo.
Bukod dito, babalik si Uncle Wu, mahinahong sabi ni Yan Ruozo habang nakatingin sa pinto. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, huminto ang sasakyan ni Uncle Wu sa driveway. Tingnan mo, nakabalik na siya. Isang tiwala ng ngiti ang nabuo sa mga labi ni Yan Ruozo. Ibinaba niya ang tasa sa kanyang kamay at nagkusa na salubungin siya. Tito Wu, ano ang nagpapabalik sa iyo muli? Nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Tinapin ni Uncle Wu ang kanyang dibdib at sinabing may paghihirap, Ruozo, bilasan mo. Bilasan mo at sabihin kay Chinyu na puntahan ako. Bilasan mo. Hindi nabigla si Yan Ruozo at sinabing may casual na ngiti, Uncle Wu, hindi ba nakakahiya na hilingin kay Chinyu na pumunta kapag ikaw ay humihingi ng tulong? Nagbago ang ekspresyon ni Uncle Wu. Alam niyang sinadya siyang pahirapan ni Yan Ruozo. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Naiiyak na lamang si Uncle Wu, naniniwala na ako sa kanya ngayon. Pwede mo ba akong dalhin para makita siya please? Masyadong maraming itanong iyon. Si Yan Ruozo ay hindi mukhang balisa. Sinabi ni Uncle Wu sa matinding paghihirap, bilasan mo. Hindi ko na talaga kaya ang sakit. Gusto lang ni Yan Ruozo na turuan si Uncle Wu ng leksyon at hindi talaga siya sinasaktan. Agad niyang dinala si Uncle Wu sa Dragon Paradise Villa. Dumating sila sa bahay ni Chinyu, ngunit pagkatapos tumingin sa paligid, hindi nila mahanap si Chinyu kahit saan. Nasaan na siya? Naiinip na tanong ni Uncle Wu. Umiling si Yan Ruozo at sinabing, wala akong ideya. Tatawagan ko siya. Kinuha ni Yan Ruozo ang kanyang cellphone at tinawagan si Chinyu. Sa kasamaang palad, naka-off ang telepono ni Chinyu. Naka-off ito. Sabi ni Yan Ruozo sa natatalo na tono. Naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Uncle Wu. Pakiramdam niya ay mahihimatay siya anumang oras sa sobrang sakit. Hanapin mo siya dali. Galit na sigaw ni Uncle Wu. Oo, Mr. Wu. Nagmamadaling tumakbo palabas ang mga tauhan ni Uncle Wu. Gayunpaman, sa kabila ng paghahanap sa buong Jiangcheng, hindi nila mahanap si Chinyu. Dahil dito, labis na nadismaya si Uncle Wu. Mapait niyang sinabi, ano ang magagawa natin? Galit na sinabi ng lalaking nagtatrabaho sa ilalim niya, siguro sinadya ito ni Chinyu. Bastos talaga siya. Tinulyapan siya ni Yan Ruozo at sinabing may mapang-akit ng ngiti, hindi kayo naniniwala sa kanya pero inaasahan nyo na maghihintay siya sa inyo ng may kalokohan sa bahay. Ako. Ang mga tauhan ni Uncle Wu ay nawala ng masabi. Hindi bumalik si Chinyu buong gabi. Sa gabing iyon lamang, si Uncle Wu ay namatay sa sakit sa kabuuan ng 3 beses. Tumindi ang sakit sa bawat segundong lumilipes. Kaninang madaling araw lang ay binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Wala pa ring sapat na espiritual na enerhiya. Kumunat ang noo ni Chinyu. Halos nasipsip na niya ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang paligid, ngunit hindi pa rin niya naabot ang 3 antas ng Chi Refining Stage. Sa hinaharap, ang paglilinang ay malamang na lalong magiging mahirap, sabi ni Chinyu habang bumantong hininga. Naghilamos siya sandali bago umuwi. Pagdating niya sa bahay, 8:00 na ng umaga. Nang makita ni Chinyu ang mga bisita sa kanyang tahanan, nagulat siya. Miss Yan? Tio Wu. Bakit sa mundo kayong dalawa nandito? Kulat na bulalas ni Chinyu. Bago pa makapagsalita si Yan Ruozo, galit na sumigaw ang mga tauhan ni Uncle Wu, where the HLE have you been? Buong gabi ka naming hinihintay. Napasimangot si Chinyu sa sama ng loob. Lumabas ako para dumalo sa ilang negosyo, sagot ni Chinyu na may walang emosyong ekspresyon. Anong negosyo ang maaari mong makuha? Ang sabi ng lalaki sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Nang marinig niya ang mga salitang ito, tumindi ang galit sa puso ni Chinyu. Kung hindi dahil kay Ruozo, siguradong hindi kita bibitawan. Gamutin mo ako dali. Galit na sabi ni Uncle Wu habang nakatitig sa kanya. Pinigyan siya ni Chinyu ng malamig na tingin at sinabing, talaga. Upang sabihin sa iyo ang totoo, tinawag lang kita bilang Uncle Wu para sa kapakanan ni Ruozo. Kung hindi, wala ka sa akin. Ang iyong katayuan at pagkakakilanlan ay walang kinalaman sa akin. Tungkol sa pagpapagamot sa iyong sakit, pagod na ako ngayon at ayoko nang hintayin ka, kaya't umalis ka sa aking bahay ngayon din.
Sabi ni Chinyu sa malamig na boses. Kabanata 29, tumanggi akong tretuhin siya. Natigilan ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Chinyu. Maging si Yanruozo ay tumingin kay Chinyu nang may pagtataka. Sa pagkakatanda niya, si Chinyu ay isang taong bihirang magalit. Gayunpaman, agad na tumawa ng malakas si Yanruozo. Mukhang natuwa siya sa reaksyon ni Chinyu. Brat, anong sinabi mo? Nang marinig ito, agad na nagalit si Uncle Wu. Ang lalaking nasa ilalim ng kanyang utos ay humakbang pasulong at sinabi sa malamig na tono ng boses, kilala mo ba kung sino si Mr. Wu? How dare you talk to him in that way? Nang marinig ito, tiningnan sila ni Chinyu nang walang pakialam at sumagot, sinabi ko sa inyo na ang kanyang katayuan at posisyon ay walang kinalaman sa akin. Originally, binalaan ko siya tungkol sa kanyang karamdaman dahil sa kabutihan ng aking puso, ngunit ang iyong karapat-dapat na saloobin ay naiinis sa akin. Tumanggi akong tretuhin siya, kaya scram. Nang marinig ito, ang lalaking nasa ilalim ng utos ni Uncle Wu ay agad na nagalit. Lumakad siya pasulong habang nagbabala sa malamig na boses, gamutin mo si Mr. Wu ngayon din o papatayin kita. Ganoon ba? Sigaw ni Chinyu. Nagpa siya siyang hampasin muna at sinuntok ito sa mukha. Ang suntok na ito ay nagpalipad sa lalaki. Dahil sa impact ay nalaglag pa ang isa niyang ngipin sa bibig. Ikaw. Galit niyang tinitigan si Chinyu. Bumalik ka at magsanay na maayos bago mo patakbuhin ang iyong bibig, babala ni Chinyu sa malamig na tono ng boses. Dahil doon, tumalikod si Chinyu at naglakad pabalik sa bahay. Sa sobrang lakas ay sinara niya ang pinto. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Malinaw sa ekspresyon ni Uncle Wu na nakakaramdam siya ng galit. Gayunpaman, dahil sa sakit, maaari lamang siyang magkompromiso. Ruozo, ito ba ang paraan na dapat tretuhin ng isang tao ang kanilang mga nakatatanda? Huminga ng malalim si Uncle Wu at sinabing. Tumawa si Yanruozo at sinabing, Tito Wu, ngayong ikaw na ang humihingi ng tulong sa iba, hindi ka dapat kumilos ng napakayabang at mapagpakumbaba. Hindi ako makikialam sa mangyayari sa inyong dalawa, sabi ni Yanruozo na walang pakialam. Upang patunayan ang kanyang punto, sumakay siya sa kotse at umalis sa lugar. Ang mukha ni Uncle Wu ay lumibot sa sakit habang tinatakpan niya ang kanyang dibdib sa matinding paghihirap. Gayunpaman, hindi pinansin ni Chinyu ang lalaki. Mabilis na lumipas ang oras, isang oras ang dumating at lumipas sa isang kisap mata. Sa kalaunan, hindi na nakatiis si Uncle Wu. Nahihirapan siyang sumulong at kumatok sa pintuan ni Chinyu. Sinabi niya sa paghihirap, Chinyu, naging bastos ako. Hayaan akong humingi ng tawad sa iyo. Nagkaroon ng katahimikan sa kwarto. Sabi ni Uncle Wu sa dalamhati, Chinyu, pakiusap tulungan mo lang ako. Hindi ko na talaga kaya. Kasalanan ko ang pagiging puno ng sarili ko. Tulungan mo lang ako para sa kapakanan ni Rozo, ako. Bago natapos ni Uncle Wu ang kanyang pangungusap, bumukas ang pinto. Nakatayo si Chinyu sa pintuan na may hawak na tableta. Inumin mo ang pil na ito at gagaling ka. Hinagisan siya ni Chinyu ng isang itim at pangit na tableta. Nang marinig ito, dali-daling kinuha ni Uncle Wu ang tableta at maingat na sinuri ito. Ang tableta ay lubhang hindi kaakit-akit at kahawig ng dumi ng tupa. Ito ang naging dahilan upang maniwala si Uncle Wu na sadyang pinaglaruan siya ni Chinyu. Chinyu? Sigurado ka bang magagamot nito ang sakit ko? Nag-aalangan na sabi ni Uncle Wu. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong itapon, malamig na sagot ni Chinyu. Isinara muli ng binata ang pinto at bumalik sa silid. Tinitigan ni Uncle Wu ang tableta. Kahit may pagdududa, halos hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa sakit. Nagpa siya siyang tumalon sa pananampalataya. Inilagay ni Uncle Wu ang tableta sa kanyang bibig at nilunok ito. Sa sandaling pumasok ang tableta sa kanyang katawan, nakaramdam si Uncle Wu ng init. Ang init ay gumagala sa kanyang katawan bago nagtipon sa kanyang puso. Sa sobrang bilis, ang sakit sa kanyang puso ay nagsimulang hangupa. Sa loob ng ilang minuto, nadiskubre ni Uncle Wu sa kanyang pagkamangha na ang nakatusok na sakit sa kanyang puso ay ganap na nawala. Hinawakan ni Uncle Wu ang kanyang dibdib sa pagtataka.
Hindi ako makapaniwala, gumaling na ako. Sino sa mundo si Chin Yu? Paano siya magkakaroon ng napakahusay na kasanayang medikal? Posible kayang totoo ang sinabi ni Yan Rozo. Kung wala ka ng kailangan, pwede na kayong umalis. Ang boses ni Chin Yu ay narinig mula sa silid. Sa sandaling ito, walang magandang pakiramdam si Chin Yu kay Uncle Wu. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Yan Rozo, hindi niya sana tinulungan ang matanda. Ibinuko ni Uncle Wu ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na tunog. Sa halip, umiling lang siya. Ginoo. Wu, ang sakit mo siguro ay kagagawa ng batang ito. Kung hindi, paanong hindi ma-diagnose ng ospital ang iyong sakit? Higit pa rito, paano posible na gumaling ka sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng tableta? Ang taong nasa ilalim ng utos ni Uncle Wu ay walang tigil na inakusahan si Chin Yu. Kabanata 30, Shen Tian ni Chuzhou. Pagkatapos niyang simulan ang pagpino sa kanyang mga pamamaraan sa paglilinang, ang pakiramdam ng pandinig ni Chin Yu ay bumuti ng husto. Bagamat nagsalita ang dalawang lalaki sa labas ng kanyang silid sa mahinang boses, malinaw na naririnig sila ni Chin Yu. Ang subordinate ni Uncle Wu ay tumingin kay Uncle Wu ng may pag-asa. Mukhang hinihintay niya ang sagot niya. Tumingin si Uncle Wu sa direksyon ng kwarto ni Chin Yu at hindi umimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at sinabing, bumalik tayo sa Chuzhou. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagbago ang impresyon ni Uncle Wu kay Chin Yu. Ngunit mayroon din siyang mga hinala. Ginoo. Wu, hindi mo maaaring hayaang mag-slide ito. Paano kung palihim kong tulungan si Shen Tian? Iminungkahi ng subordinate ni Uncle Wu. Nanatiling tahimik si Uncle Wu saglit bago iwinagayway ang kanyang kamay. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa mangyayari sa pagitan ni Chin Yu at Shen Tian, sabi ni Uncle Wu na bumantong hininga. Pero Mr. Wu, huwag ka nang magsabi. Ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at pinutol siya. Uwi. Nang umalis si Uncle Wu, nagsimulang bumalangkas si Chin Yu ng kanyang plano. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay kumita ng pera dahil hindi siya maaaring umasa kay Yan Rozo para sa lahat. Habang nakaupo siya sa silid, nagsimula siyang gumawa ng soul nourishment pill. Bagamat madaling gumawa ng ganitong uri ng tableta, mayroon itong napakalaking benepisyo para sa katawan ng tao. Sa panahon ngayon, maraming tao ang lumalala sa kalusugan ng alak at pakikipagtalik. Bagamat mukhang sila ay pisikal na fit, sila ay talagang hindi malusog sa loob. Ang soul nourishment pill ay ang perpektong lunas para sa katawan. Kinailangan ni Chin Yu ang buong araw para gawin ang tableta. Bukod sa soul nourishment pill, gumawa din si Chin Yu ng isang espesyal na aqua rime pill para kay Yan Rozo. Ang aqua rime pill na ito lamang ay inabot ng 3 oras ang paggawa ng Chin Yu. Ang mga halamang gamot na ginamit sa paggawa ng aqua rime pill ay maingat na pinili ni Chin Yu, na pumili ng pinakamahusay mula sa batch ng mga halamang gamot na mayroon siya. Hindi pa ako nagbigay ng regalo kay Miss Yan, kaya ito ang aking maliit na pasasalamat, naisip ni Chin Yu. Nagtungo siya sa tindahan ng dolyar at bumili ng isang kahon na gawa sa kahoy upang ilagay ang aqua rime pill. Pagkatapos, kinuha ni Chin Yu ang aqua rime pill at nagmamadaling pumunta sa manor ng pamilya Yan. Pagdating niya sa bahay ni Yan Rozo, si Yan Rozo ang nasa telepono. Nang makita niya si Chin Yu, agad na ibinaba ni Yan Rozo ang tawag at gulat na sinabi, Chin Yu, anong ginagawa mo dito? Napangiti si Chin Yu at sinabing, nandito ako para humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Humingi ng tawad para saan? Kitang-kita ang pagtataka sa magagandang mata ni Yan Rozo. Malungkot na sagot ni Chin Yu, hindi ko dapat pinansin ang hiling mo kaninang umaga. Nang marinig niya ito, nagpakawala ng tawa si Yan Rozo. She rolled her eyes and said, Idiot, bakit kita sisisihin dyan? Sa halip, kung hindi mo pinanindigan ang iyong sarili, hinamak na talaga kita. Talaga? Nagtatakang sabi ni Chin Yu. Talagang, nakangiting sabi ni Yan Rozo. Chin Yu, mas gusto ko kapag kumilos ka tulad ng iyong sarili kaysa sa pagtitiis sa iba dahil masyado kang nag-aalala sa iniisip nila. Seryosong sabi ni Yan Rozo. Lalong nabigla si Chin Yu kay Yan Rozo.
Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa kanyang sosyal na klase, ngunit hindi pa nakilala ni Chinyu ang isang babaeng katulad ni Yan Rozo. Sige. Sabik na tumango si Chinyu. Akmang ilalabas na niya ang kanyang aqua rhyme pill, napukaw ang kanyang atensyon ng biglang umalingaw-ngaw na makina. Nang sumulyak siya sa kanyang balikat, nakita niya ang isang Lamborghini sports car na nakaparada sa labas. Isang matangkad na binata na may bleached na buhok ang lumabas sa sasakyan. Ang binata ay may taas na 6 na talampakan at matipuno ang katawan. Nakasuot siya ng malutong at malinis na suit na nagpamukha sa kanya ng isang gwapong lalaki mula sa isang palabas sa TV. Kung ikukumpara, tila inano si Chinyu. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Shen Tian mula sa Chuzhou. Pumasok si Shen Tian sa bahay at mabilis na tinungo ang Yan Rozo. Miss Yan, bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa Chuzhou ka? Sabi ni Shen Tian na may madamdaming tingin sa mukha. Bakit ko sasabihin sa iyo? Si Yan Rozo, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng anumang interes sa kanya. Dahil sa kanyang tugon, nakaramdam ng awkward si Shen Tian. Umubo siya bago sinabing, nabalitaan ko na naging malapit ka sa isang binata na nagngangalang Chinyu kamakailan. To be honest, curious ako kung anong klaseng lalaki siya para mapansin niya si Miss Yan. Ako si Chinyu. Lumapit si Chinyu. Pinalaki ni Shen Tian si Chinyu at nakangiting sinabi, talaga. Ikaw si Chinyu. Totoo ito, tugon ni Chinyu na may walang kibo na ekspresyon sa kanyang mukha. Halos hindi mapigilan ni Shen Tian ang pagnanasang tumawa. Ang pandak na lalaki na ito sa kanyang harapan ay ang kanyang karibal. Sa kabila ng kanyang mapagkunwari na mga pag-iisip, magalang pa ring iniabot ni Shen Tian ang kanyang kamay at sinabing, hello. Agad na iniabot ni Chinyu ang kanyang kamay para makipagkamay sa kanya. Hello? Walang kibo na bati ni Chinyu. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Chinyu ang isang napakalaking puwersa na pumipisil sa kanyang kamay. May panunuya si Shen Tian sa kanyang mukha. Nanliit ang mga mata ni Chinyu. Malamig niyang tugon. Sa sumunod na sandali, nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Shen Tian. Mula sa paglilibang, mabilis itong naging isa sa pagtataka, galit, at gulat. Naramdaman ni Shen Tian na parang hinawakan ng bakal na vice ang kanyang kamay. Natatakot siyang mabali ang buto niya.